Kumusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong survey na majority of Filipinos believe allegations of VP Duterte's hidden wealth. Survey. Ayon sa survey yan. Okay? So anong survey ito? Actually, ang survey na ito galing mismo sa Tangere. Okay? But basahin natin to mula sa The Manila Times. So ayon sa kanila, 6 hours. By the way, this video will be posted on May 1st. So makikita nyo to sa araw ng Labor Day. At majority daw ng mga Pilipino believe na bilyon yung pera ni Sara Duterte sa mga bank accounts niya. At they're sharply divided along political lines, according to the nationwide survey following recent legislative inquiries and reports from the Anti-Money Laundering Council. Kung natatandaan nyo, noong April 22, okay, inimbitahan yung AMLAC para ah, patunayan o ilabas yung kanilang report sa mga alegasyon na undisclosed bank accounts ng mag-asawang Man Scarpio at Sara Duterte. At nakita, imagine niyo, 6.7 billion inflow and outflow pumasok at lumabas sa bank accounts ng mga Duterte. At hindi lang po isang bank account ito. Napakarami po. Okay? At nag-survey sila, napag-alaman na halos maraming Pilipino at ito pang ito pa yung pinaka exciting sa part na 'tong survey. Yung DDS po, may mga DDS believe na merong hidden wealth yung kanilang poon na si Sara Duterte. So guys, punta tayo sa actual na news ng the Manila Times. And dito na to, share ko sa inyo from another tab. Kitang-kita nyo dyan. Manila Times sa itaas. Okay? At kanilang title is Majority of Filipinos Believe Allegations of VP Duterte's Hidden Wealth Survey. Okay, so punta tayo sa baba. Ayon dito, majority daw ng mga Pilipino ay naniniwala na merong bilyones itong si Duterte. Okay? Sa political lines. Okay? Now, yung tinatawag nilang political lines ay yung Pinklawan, loyalista, mga DDS, at yung wala pang political color. Alright? Now, punta tayo sa ikalawang paragraph. Ayon dito, the non-commissioned survey conducted by Tangre from April 29 to April 30 with 1,200 respondents showed that 58% of Filipinos believe the allegation, although these vary significantly depending on the political affiliation. So nakadepende daw, depending daw sa political affiliation nila. Yun ang sinabi ko. Kung whether Pinklawan, Dilawan, ano ba, loyalista, kay Marcos, mga DDS, etc. etc. Alright? So, sinurvey lang nila 2 araw. Okay? So, ang bilis, no? Among the supporters of the current administration, 82% said that they believe uh, Duterte possessed hidden wealth despite her alliance with President Ferdinand Marcos Jr. during the 2022 election. So 82%, napakalaking percentage sa supporters ni Bongbong Marcos, mga loyalista. All right. Similarly, 81% respondents aligned with the Liberal Party or supporters of former Vice President said that they consider the allegation credible. O, yung mga Pinklawan, okay? Ang allegation laban kay Duterte ay credible. Oh, definitely kasi matalino din yung mga botante ni former Vice President. Okay? And neutral or independent voters also leaned towards believing, claiming with about
67% expressing the view that the vice president holds undisclosed funds. Ito yung sanang gustong kunin ng mga DDS o mga Duterte. Yung mga neutral at independent votes. Kaso, nung malaman na, ay, bilyones pala yung pera ng pamilyang Duterte, si ano pa lang si Sara pa lang hindi pa natin alam kay Baste, kay Pulong, kay Kitty, sino pa si Hanilet, si Duterte, hindi pa natin alam kung magkano yung mga pera na nakuha nila. At itong neutral na to ay sanang gusto nilang kunin. Kaso, they believe na meron silang bilyones na tinatago. Ah, okay. And lastly, ito in contrast, Duterte's core, kasi siguro may option ka doon Pipili siguro may option na ipipili mo kung maka-Duterte ka, maka-Dilawan, ah, loyalista, neutral. Tapos, pipili ka kung if you believe or yes or no, 'di ba? At sabi dito, who makes up 40% of the voting of percent of the population in survey largely rejected the allegation, but only around one third. So merong one third that they believe the claims, while the majority described the issue as politically motivated smear campaign. So that means one third ng grupo nila believe that merong tinatagong ah, hidden wealth itong si Sara Duterte. At itong allegations na hidden wealth, sabi ng mga nag-aakusa sa kanya, galing sa mga drug lords, pogo lords, o kung ano pang lord dyan. Hindi lang Lord of the Rings or Lord of, ano nga yung, basta. So, imagine niya, malapit nang magwatak-watak itong DDS supporters nila kasi one third ng grupo nila ay halos they believe na merong bilyones na dapat ipaliwanag ni Sara Duterte. 'Pag hindi ipinaliwanag ni Sara Duterte yung bilyones niya dun sa impeachment court, mawawala ng suporta itong DDS camp o yung kampo ng mga Duterte sa mga supporters nila. Kasi imagine niyo hindi naman po lahat ng mga DDS ay bastos at hindi naman po walang utak. I'm pretty sure may mga ah, smart naman diyan ng mga DDS na sabihin na lang natin niloko na budol hanggang ngayon. At yung meron ng crack doon meron ng opening na pinapakita na yung mga allegations ay credible at dapat sagutin ng kanilang puon, 'di ba? Kaya kung hindi rin nila sasagutin ito, definitely mawawala sila ng supporters na sana'y kini-keep nila, right? Yan ang survey ng Tangere. At puwede natin 'yan tignan sa simpleng pananaw, um, kasi imagine niyo paano nakakuha ng gano'ng kalaking pera yung mayor tapos yung mga businesses nila ay palugi daw. Paano sila nakakuha ng gano'ng kalaking pera? At kanino? Sinong nagbigay sa kanila? 'Yan ang dapat niyong isipin guys at sa mga Duterte diyan. Okay? So salamat po sa panonood. Kung meron pa kayong komento, suggestion sa ating topic today, please comment po. At if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you sa susunod na video.